Kayo nasa ilalim ng PhilPower Integrated Services Company, tama? Yes. Ayon sa kanilang supervisor, mahuhulugan lamang daw ang inyong mga benepisyo kapag nabenta na ang isang gusali ng PhilPower Integrated Services. Binantaan kayo ng agency na mawawalan kayo ng trabaho kapag kayo'y pumunta ng dole o sa bitag. Tanong ko lang po sir, para saan po sana yung 125 pesos po na palagi po nilang dinideduct every cut-off po? Yung pong aming health insurance management po. Health Insurance Management. Yan po ba'y nasabi sa kanila? Maganda pong inyong gustong gawin. Tapos hindi po to mandatory. Ginawa niyo mandatory. Voluntary po yung gusto ninyo. Baka po magpayo dito, paimbestigahan na yung kumpanya na yan. Medyo dumadami po pananagutan itong kumpanyang ito. Kami po ay isang delivery rider ng isang pritong manok ng kumpanya ng isang agency na PhilPower po, at lumapit po kami dito para po magreklamo dahil po sa hindi po nahuhulugan ng aming mga benefits. Tulad po ng pangako nila last year na huhulugan po nila ang aming mga benefits. Mula po nung April 2023 hanggang ngayon po, hindi po nila nahuhulugan ang aming mga benefits. Isa pa po, nangangamba po kaming magsumbong sa DOLE dahil binantaan po kami na kung sino man po ang magsusumbong sa DOLE, kami po ay mawawalan ng trabaho sa kanila at matatanggal. Ang gusto na lang po naming mangyari ay bayaran na lang po ni PhilPower Integrated Services yung mga kinaltas nila sa amin na hindi naman po nila inuhulog sa mga benefits namin. The question really is, bakit kayo pinapangakuan ng inyong agency? Di ba sila binabayaran ng chicken na yan? Ano po yan sir? Bayad po sa... Bayad sila, so niloloko lang kayo ng agency nyo. Po. Kasi Ano sinasabi ng agency nyo? sabi po na, nung nag-follow up po kami sir na kailan po hulugan yung mga SS namin pag-ibig bilid. Hanggang sa wala po, follow up na po sa follow. Take this. Nagtrabaho kayo bilang mga delivery rider ng fried chicken sa isang sikat na convenience store. Tama? Yes, sir. Hindi ko napapangalanan yung convenience store kasi hindi naman sila ang pakay natin dito. Bagko sila naman ay binibenta lamang yung fried chicken. Kayo nasa ilalim ng PhilPower Integrated Services Company. Tama? Yes, sir. Agency to. Ayon sa kanilang supervisor, mahuhulugan lamang daw ang inyong mga benepisyo kapag nabenta na ang isang gusali ng Philippine or PhilPower Integrated Services. Yes. So antayin nyo mabenta. Yung nga po sir. So kung mabenta na mga 2,095, tsaka lang kayo mababayaran. Kung nandun dito pati sa mundong nun. Binantaan kayo ng agency na, mawawalan kayo ng trabaho kapag kayo'y pumunta ng dole o sa bitag. Ganon. Totoo itong sinasabi nyo. Sa linya ng telepono si Ariel Villanueva, President ng PhilPower Integrated Services Company. Ang narareklamang agency. Good morning, Mr. Ariel Villanueva, sir. Good morning. Good morning po, Sir Ben. All right. Mr. Villanueva, ako naman, I have to be very honest with you. First and foremost, I'd like to be very balanced dito. Kukunin ko lang yung side po ninyo. Sir, aminado naman kami na may mga delays kami na payments sa government dues. Okay. Pero linggo po ay I think nakaschedule po sana ito. Okay. Hindi lang po ito sana tuloy. All right. Nung araw na po nun ay na-validate ko naman po na nabayaran naman na po ang mga government dues. Alright. Sir, ganito Totoo ba, sir, na kapag nagpagpadole, tatanggalin sila sa trabaho, sir? Is that true? Wala pong ganong polisiya ang kumpanya. Ako mismo po ang uma-attend at nagpo-cooperate. Meron pong mga hearing sa dole at may complaint po. Hindi po tama yun na sabihin na natin merong ganong nasabi, imbestigahan natin yung kung sino man nagsabi no. Pero sa polisiya po namin, hindi ko kami pwedeng magtanggal ng tao dahil ito ay nag-exercise lang ng kanyang karapatan. Okay, sige sir. I'll take your word for it na kung sakaling sinabi niyo na wala namang kayong utos na ganyan, maaaring may nagsabi niya, mga tao niyo lang, at wala namang galing po sa inyo, kayo yung may-ari po ng kampanya. I'll take your word for it. Sir, ganito lang parang ang sabi raw po ata sa kanila, kapag nabenta na raw yung isang building, tsaka palang mababayaran yung mandatories, para may condition, sir. So they have to wait, sir. Tama? Sir, wala pong ganung kondisyon. Okay. Kasi po, nabanggit ko nga po kanina, meron po talaga mga delay kasi marami Delay. po
mga kliyente nagsara at may mga delayed payment kami, pero nagawa po naman namin ang paraan niya. Alright, sir. Pag may delayed payment ba, sir, pinapaliwanag nyo sa inyong mga empleyado na delayed ang bayad ng kliyente para maintindihan nila, sir? Opo, nagbahagi po yun ng papaliwanag, pero hindi po totoo na kailangan mabenta ko ang aming business. Nilinaw ko lang, sir, kasi isa po yun. Maganda na yung nakaabot po sa inyo, ano? Kasi Opo. kung yun true or not, at least nakaabot po sa inyo, sir. Sasabihan po natin yung kung sino pang supervisor yan, hindi ko tama yung... Kaya lang, sir, sa akin, kinakaltasan nyo raw po sila, sir, na mga mandatory, sir. Tama? Tama po, tama po. Alright. So, hindi nahuhulog yung mandatory, sir? Hindi po agad nahulog. Nabanggit ko nga po kanina, meron po kami mga delay pagdating sa remittance. Okay. Pero, sir, yung mandatory, nandyan lang yung kanilang binawas po ninyo. Nandyan lang sa inyo. Opo. Kasi sir, kung yan ay nandyan po, parang di po maganda, nandyan lang po pala. So, pera po nila yan, kinakaltas. May katumbas po na bahagi po dapat binabayad ng inyong kumpanya para naman doon sa mga mandatories na yan. Kasi kung magkano pong kinakaltas ninyo, tutumbasan niyo po yan kasi yan po ay batas. Tama, sir? Tama po kayo. Okay. Kaya lang, sir, alam ba nila, sir, na kinakaltasan nyo sila tapos mapapaliwanag ninyo na madidelay muna yung remittance ninyo sa binawas ninyo sa kanila. Sa SSS, madidelay. Sinasabi niya, nandyan lang yung perang nabawas, pero yan, madidelay ng konti kasi yung katumbas ng inyong contribution, tutumbasan nyo pa, kinakailangan masabay din, sir. Tama? Tama po, sir. Tama po yung sinasabi niyo po. Okay, sir. In other words, sir, hindi niyo nasabi sa mga tao ninyo na ganitong situations kasi kung hindi na po lalapit sa amin. Hindi na po sila tatakbo sa amin. Right po, sir. Tama po ang Alright. So in other words, sir, sinasabi niyo, ako naman, sir, unsolicited advice. Ang kalidad ng inyong kumpanya nakasalalay sa kalidad ng inyong komunikasyon sa tao at kalidad ng inyong komunikasyon, yan din ang kalidad ng inyong organisasyon. Huwag niyo pong kalimutan sana, sir, para wala masyadong mga nawawala. At ako, sir, hindi naman ako nagtuturo sa inyo, presidente po kayo Pero sir, para dito, maging magkabahagi na rin. Siguro mas maganda si Attorney Batas Mauricio, nakikinig sa atin. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo, sir. Attorney? Umaga po sa ating panahon. Yes. Yes, sir. Narinig mo naman siguro, Attorney. Dito po sa ganitong klase, the buck stops with the Chief Executive Officer. I mean, hindi po pwede kasing iwasan ng pinakapinuno ng kumpanya sa pagsasabing ang mga nasa ilalim niya na nagpapatakbo ay hindi po nabibigyan ng magandang kautusan upang maging maayos. Doon po nag-uumpisa ang abuso, Ginoong Tulfo, doon sa ating panahon. At yun po yung dahilan, ito pong mga tao walang maisatinig sa inyo dyan sa kumpanya ninyo. Kaya dito po sila sa ipabitag mo ni Ben Tulfo nagtutungo. And so, kami naman po, naglilingkod lang, ipinapaliwanag ang batas at hinahanap ang katarungan. And we appreciate your coming here, doon po sa Pangulo ng kumpanya, and we appreciate your explanations. Pero ang akin po, Ginoong Ben Tulfo, kailangan pong ganapin na yung mga tungkulin dahil kawawa po ito mga ordinaryong manggagawa. Sir, Ariel Villanueva, are you still there? Yes, sir, Ben. Nandito po. Ang nagsasalita po, hindi po, independente po yan, attorney po yan para sa mga batas, sinasabi. Kailan po ma-settle itong problema po ng mga tauhan po ninyo na yung kinakaltas po ninyo tapos maririmit na sa SSS? Kailan po kayo makapagbayad ng inyong contribution din on your part para nang sa gano'n na hindi na po lalapit sa amin dito itong mga pobreng mga riders po nag-deliver ng mga ito ho yung chicken doon sa mga convenience store. Kailan, sir? When? Sir Ben, actually, last week pa po, upon checking, na-settle na po natin yung complaint nila sa unremitted. Meron wala lang sa akin yung dokumento, pero nung nakarang linggo po, nakita ko na ho ang mga pangalan ng complainant at kasamahan nila kung saan sila naka-assign na ibayad na po natin, na i-remit na po natin ang mga kakulangan, lalo na nung 23. Alright. So, settle po natin yan, sir. Alright, sige sir. Well, with that, sir, I'll take your word for it. Siguro, antayin natin siguro pagkatapos ng Semana Santa, ha? Meron ba kayo ibang tatanong? Tanong ko lang po, sir, para saan po sana yung 125 pesos po na palagi po nilang dinideduct every cut-off po? 125 pesos daw na dinideduct every cut-off. Yun ba po, sir, kabahagi ng mandatory o outside the mandatory po yun? Outside the mandatory po ito, sir. Ano yung 125? Bond nila yun? Insurance. Anong tawag po ron, sir? Yung pong aming health insurance management po. Health insurance management.
Opo, ito po Yan po ba nasabi sa kanila? Kasi nagtatanong po sila. I mean, wag naman yung surprise. Maganda yung plano ninyo, ano? Pero kung kinakaltas niyo po para sa mga tao, 125 kada sweldo, sir. I think, sir, sila po yung, na dapat, nagbabawas po sila, sir. Binabawasan niyo sila. Di ba, sir, dapat paliwanagan muna sila? Baka, sir, bumibili kayo. Baka may nag-aahente sa inyo ng mga insurance dyan at the expense ng tauhan po ninyo, sir, na hindi nila nalalaman. Maganda siguro, sir, bago po kayo kumuha ng mga ganyang klaseng magandang health insurance management na yan, ay yung pong makikinabang dyan, ipaalam sa kanila kung papahayag sila o hindi. Huwag sapilitan. Sapilitan po yan, sir. Sige po, sir. Apparently, sir, parang itong health insurance management ninyo, nagbabawas kayo na every 125 pesos, which is 250 pesos per month sa kanila, bawat isa sa kanila, hindi lang nalalaman, sir. Bakit dito pa sana yung pumunta? Bakit may mga nangyayari, sir, na hindi nila alam, sir? Baka naman may mga tao dyan, sir, na parang hindi po kayo you're not the leader, somebody else is trying to lead you. Kasi parang ito, may mga deduction na hindi nila alam. Yung ba narareklamo niya? Ang gusto nila malaman, sir, yung 250 pesos per cut-off. Isang insurance pala nila, hindi nila alam. Dapat, sir, dapat nalalaman nila. Tapos sabihin niyo kung ano mga benepisyo that comes along with that, sir. Dapat sila ang magkikinabang dyan. Dapat pinaalam niyo, sir. Kasi kung hindi, highway robbery ang tawag ko dyan, sir. Attorney Batas, nandiyan ka ba? Tuturing po yung pang-umit ng pera ng manggagawa. Lalo na yan, hindi alam kung saan. At saka, may PhilHealth po, ginawang Tulfo. Meron na, doble-doble na yan Muna, kung meron ng PhilHealth at kinakaltas naman nila, aminado naman sila, bakit po kailangan ng panibagong health provider? Medyo masaya po yata isyong yan. Pananagutan po nila yan. Abay, Mr. Ariel, mayroon bang mga empleyado kayo dyan, nag-aahente ng mga insurance? Baka naman yung insurance na yan, bogus na yan, para lang makabawas. Kasi kung meron man, dapat binibigyan nyo sila. Merong bumibisita po sa inyo na ahente, magpapaliwanag po rito sa mga rider na to, na ito yung kanilang binabawas at sinasabi kung saan sila pwedeng pumunta. Dental ba yan? Medical ba yan? O si anong bibisitahin nila? Kasi nagbabawas po kayo Sir, sige po. may problema lang po ako nakikita rito, sir. Tama po si Attorney Batas Mauricio, iba po yung sa PhilHealth. Pero baka gusto nyo sabihin, meron kayong 250 pesos a month pagkatapos in 12 months yan, sir. That's 2,500 pesos. Ano ba yan, sir? Parang HMO ba yan? Yan ba'y mga clinic, dental ba yan? Kasi mga ganong klaseng pagbabawas, sir, dapat pinapaliwanag yan Kawawa naman itong mga tao dito pa sa, hindi naman kami kabahagi ng inyong kumpanya and pakialam namin sa kumpanya nyo. Hindi ba nakakahiya, sir, na yung mga tao ninyo dito pang humihingi ng clarity na dapat pinapaliwanag niyo yan? Tigilan niyo na itong ganitong klase mga deductions, mga illegal deductions na hindi niyo nalalaman. Kasi kawawa naman yung mga tao ninyo Maaari po ba ako magpaliwanag? O sige, paliwanag po kayo. Sir Ben, ito po ay, again, HMO. Ang posisyon po ng mga rider ay mataas ang risk. Maliban po sa PhilHealth, may mga limitasyon po din kasi ang coverage ng PhilHealth. Ito naman po ay kasama sa hospitalization. Okay. Coverage po yan. Pwede ho naman i-refresh. Nagkakaroon naman ho ng paliwanagan upon hiring. Kung medyo hindi ho naging malinaw, pwede ho tayo magpadala ng HR personnel sa mga tao. O imbit dito mga tao ito para maipaliwanag. Ngayon po, so tutusin ho, nung December, tinigil na ho namin yung deduction. Kasi nga po, mag-aalok kami ng panibagong insurance sa kanila at para mas maging malinaw sa mga tao dahil ito po ay naging concerns na rin ng ibang rider. Magpapaliwanag po kami ng ibang insurance sa kanila kaya po namin tinigil yung deduction. Ito po ngayon ay magiging voluntaryo na. Okay. Sir, dapat naman voluntary yan, di mandatory. Ginawa ninyo mandatory across the board Yun pong illegal. Kasi kahit anong kumpanya, sir, you will have to consult the people kung sino po ang gusto nila ng HMO. Maganda po yung adikain po ninyo. Maganda pong inyong gustong gawin. Tapos hindi po to mandatory. Ginawa nyo mandatory. Voluntary po yung gusto ninyo. Kung sino may gusto. Kung ayaw, huwag nyo pipilitin. Nag-guess nyo, sir? Opo, nagkaroon na ho kami ng pakikipag-usap sa DOLE tungkol dyan. Yun naman pala, sir. Nadole na kayo. At so for now, bibigyan ko ng pagkakataon na magpaliwanag si Mr. Ariel at yung kanilang mga, sabihin natin yung kanilang HR sa inyo, ha? Medyo okay na tayo roon sa, sa mandatories. Dito naman, kailangan lang ng kung sino may gusto, ha?
Kung ayaw. Pero kung pinipilit kayo, doon may problema. Dapat bumalik muna kayo. Ganito na lang, ha? Ayusin na lang muna natin. Ariel, ha? Maraming salamat po sa pagkakataon. Sir Ben, gusto ko Sige. lang nung ikupit sa mga tao. Okay. Kung meron po nadidak sa kanila, sinasabi nilang sa pilitan itong nadidak, ibabalik ko po yan. Lahat po Alright. ng dinidak sa kanila, ibabalik po namin yan sa lalo't madaling panahon. Saka natin ulitin yung pagpapaliwanag. Kung gusto nilang voluntaryong magulo, pwede naman po. Kung ayaw po, yung PhilHealth na lang po at SSS ang gagamitin. Hindi naman po yan tinatago na pera ng kumpanya. Pera po nila yan. Kung sa tingin nila po, ito po ay kailangan mo ibalik sa kanila at di naman nila napakinabangan, ibabalik po natin, sir. Wala naman pong problema doon. Sige, at Ariel, maraming salamat. Siguro ganito, kailangan nyo lang siguro paliwanagan at salamat naman doon sa sinasabi ninyo na medyo na-settle na lang last week. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pagtanggap ng tawag, papaliwanag at kami po ay trabaho lang, wala pong personalan po rito, sir. Ha? Sa parting to, binalanse lang natin dito. Mag-usap muna kayo and then pwede pa naman kayo bumalik sa akin. Bibigyan ko ng pagkakataon na magkapag-ayos kayo muna. Ha? Ito po, nag-iisang pampasang sumbungan, tulong ng serbisyo, may tatak. Ang aming layunin, ma-resolve lang yung problema. Tatak Bitag, ako po si Ben. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo.